Ulan na. So ayun guys, nakabili na tayo ng 3 sementong additional. Ayan na. So go na tayo. Tingnan natin. Kapag motor ka, may ganito. deliver na natin yung 3 semento. Ay, nasa ng dalawa.
So ayan guys, deliver na natin yung semento. So dito sa amin kasi ang brand dito sa amin Mayon Pozolan. So ayan, 255 na yung isa ngayon. Dati magkano? 225 lang, 230. So depende sa season, no? May season na mura, tapos may season na mahal. So ayan, medyo may mahal siya kasi ewan ko, depende siguro sa demand o depende kung meron stock. 255 may kamahalan. Last one. No need na magbuhat, no? Ay, trolley. Siyempre. So, dito po ulit tayo sa ating pond, mini pond na pinapagawa. So, ayun guys, medyo makulimlim ngayon, tapos kanina maulan. Kaya, konti lang yung progress, no? Pero mukhang matatapos naman yung, yung flooring ngayong araw. So ayan, natapos na yung i-finish yung gilid simula dito hanggang dun. So ayan, konting flooring na lang. Then pagkatapos mag-flooring, then ipipinish na rin yung flooring. Itong labas, I don't know kasi mukhang kapos na sa budget, kaya baka pagbaliban na lang yung pag-finish, pero depende. Pero kunting na lang naman, baka mga 2 semento na lang yan. So it's our day 2 today. So mukhang matatapos to ngayon. Ayan. Sana matapos para malagyan na ng tubig bukas, para mapakondisyon na natin. So siguro mga 1 week yung tubig, palitan natin, tapos saka natin yung big lagyan ng isda pagka napalitan ulit, pakondisyon ulit, palitan. So ayun guys, ito yung medyo makalat pa kasi may mga yan, semento, plastic. So it's 1.2 by 8.7 meters by 0.8 meters yung niya, height niya. Ayan. Saan? Ang alin? Overflow? Madali na lang, butasan na yung overflow. Drill lang yun yung pag-additional. So sa parting dulo dun sa kabila doon, nilagyan ko ng overflow, tapos ng ng drain na pang pang 0.2 meters. Yung estimate. So ayan, at umaambon pa rin, naghahalo ulit para sa flooring. Tapos ayan, ito naman labas. So bibili tayo ng isa pang semento siguro para para magkasya na dito sa harapan. So itong part na to kasi ayan, akala nila talagang basta basta pinalagyan lang ng damo. So yan, pagkain kasi ng kambing ko, kaya may ganyan. Pang kambing yan. So mahirap na kasi makahanap ng ganyan, kaya nagpatubo tayo ng ganyan. Kaso yung kambing hindi lumalaki, tagal lumaki. So ayun guys, mamaya ulit tingnan natin kung matatapos. Good morning guys. Good morning vlog na walang guys.
So, ayan, it's our day 3 today. So, day 3 natin. So, ayan, dito pa rin yung mga fingerlings natin. Hindi pa rin natin nalilipat kasi hindi pa tapos yung ating fish pond na malaki. So, ayan yung starter na tank natin. May pangalan na. So, ito, hindi pa natin kasi yan, patapos pa lang siya. So mamaya or siguro mamaya siguro matutuyo na to. Pero since aalis kami at may lakad kami ngayong araw, so patuyuin muna natin mga 3 days. Saka natin lagyan ng tubig. So ayan na siya. Kala mo dami subscriber na. Ayan na siya guys. So finish na yung flooring niya. Naka-smooth na rin. Tapos syempre yung gilid, drop finish lang yung gilid kasi wala na budget. Ayan. So dito 3/4 lang yun na finish sa labas. Tapos 1/4 rough finish. Madami pang kalat. Tapos yan. Yan tira sa likod. Ewan ko pa kung bakit ang taas ng ginawa kong ano to, overflow nya. Ay, hindi pala overflow. Yung pang drain nya ang taas. Pero pwede naman lagyan natin yan ng isa kasi nga lang baka hindi na ganun ka waterproof. So ito na yung natin, ito na yung ating yan, sa ating likuran. Ito na yung ating 1.2 by 8.7 meters by 0.8. So yan, hindi pala mali pala yung mga 60 no. So mga 50-54 cubic meter lang to. Ayan, hindi pala mali pala yung sinabi ko no. So mga 10 cubic meter lang to yung pwede natin mailagay na isda, mga 54 pieces ganun. So based on the standard nila. Pero hindi naman siguro mababansot kung ganito na kalaki yun. Tapos maraming isda. So yan, madali ang gawa lang din naman to. So kulang sa budget kaya wala tayong mga underground na piping. Pero dun sa kabila gagawin na natin, gawa na lang tayo ng isang overhead na filter. Tapos yun, yung ating submersible pump. Pero bibili pa tayo ng mas malaki dyan para at least ma-cover nyo yung area. Ayun guys, siguro hanggang dito muna tayo. Tapos next week yan, balikan natin at lagyan natin ito ng tubig at lagyan natin ng isda. Siguro mga 2 to 3 days lang na conditioning yung tubig kung ang gagamitin natin ay deep well. Pero kung halimbawa naman na itong sa Nawasa, gamitan natin ang texture na lang, tapos methylene blue, okay na yun. Ayun yung area natin, dami pang kalat. Mga 3 block siya. Tapos na. So filter na lang. Lilipat natin itong filter box na to. Yan, tapos lagyan natin ng sa first layer, kahit lagyan natin ng sand, charcoal, tapos mga bato.
Tapos salo ulit. Maliit lang naman to. Ayan. Ang katutak yung ating mga fingerlings. Alright guys, see you in our next video. Ililipat na natin yung ating mga fingerlings. So, ayan, yung first video natin hanggang sa paggawa lang ng fish pan. So, 1 to 3 days yun. Ayan, tingnan natin, ilagay natin yung breakdown ng mga nagkasus natin. So, tingin ko oras, anabot din ako mga 10k kasama labor syempre. Tapos, ayan, may excess pang buhangin na konti. Pero ubos na yung semento. Nakaubos ako mga 13 cement. Tapos 2 cubic, sige, 2 cubic meter na 2 kubiko na sand. Tapos ayan, 8mm tapos 10mm na bakal. Daras yung iba, mga recycle na bakal na naman kasi pinang horizontal natin. Okay guys, dito lang.